Good evening everyone. Ang ating pong pag-usapan ngayon mga kababayan ay tungkol po ditong rally pa rin yung Pinklawan dyan sa Pasig, Emerald Street, Ortigas, Pasig City. Yan po kagabi ay nagdulot ng mga reklamo doon sa mga residente doon pagkatapos ng rally sapagkat hindi po nilinis yung venue pagkatapos ng rally at pati yung mga halaman ay nasisira. At pangalawa po na ating pag-usapan ito pong reaksyon ni Dumaguso tungkol po doon sa sinabi ni Marcos na ang corruption ay hindi na talaga maalis yan. Yan po. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Bago po tayo magpatuloy ay mangyaring para sa ating mga kabayan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe na po kayo sa Money TV Komentaryo. Yan po yung pangalan nating channel. At i-like at i-share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan at pindutin na rin po ninyo yung notification bell para updated po kayo sa ating lahat ng video. So tulad po ng ating pag-usapan ngayon, mga kababayan, ay sang-ayon sa mainstream media ay 135,000 daw po ang dumalo doon sa rally ni Leni Robredo kagabi sa Pasig. Ayun po, sang-ayon sa mainstream media. Ang mga dumalo, sang-ayon sa mga kakamping, ay galing daw po sa iba't ibang mga probinsya, mga kalapit na probinsya na dumalo doon. At pagpapakita din po daw yun ng pagkapanalo ni Robredo sa Mayo 9. So yun po yung sinasabi ng mga kakamping, mga kababayan. So, dito mga kababayan ay mayroong patutsada si Professor Clarita Carlos tungkol po doon sa rally na nagaganap ni kakamping. Ang sabi po ng profesora ay ganito: Inutili to quibble re-rally size. More important was in bodies voting in May 9, 2022 election. So yun po yung sinasabi niya sapagkat anya ay nagtatago daw po itong presidential candidate na ito dito sa maskara ng ganitong uri ng mga rally na hakot at bayad. Yun po yung nangyari sa kay Leni Robredo ng mga rally, mga kababayan. Hakot at bayad. At doon po, sang-ayon sa ating upload na video kanina, ay mga kabataan, karamihan, mayroong mga kabataan doon na kasama ang lahat, puro kabataan, na halata talaga na puro hakot, mga kababayan. Galing sa Rizal, saan-saan, probinsya, hanggang dito sa Puntalban. Ayan po, doon po nang galing karamihan. Southern Tagalog. Ayan po. Pero ang 135,000 mga kababayan, imposible po na magkasya doon sapagkat yung Emerald na street na yun, mga kababayan, ay napakaliit. At saradong-sarado po yung sa mga building yun. Kabilat kanan, matatayog ng mga building. Kaya hindi po pwedeng magkasya doon 35,000 katao. Kaya halatadong edited yung pictures, yung binyo, at yung video. Edited talaga, mga kababayan. So yan po, yun yung nangyayari. At pangalawa, itong pagkatapos ng rally, ay naiwan ngayon yung napakaraming basura. Pati yung poster ni Gordo nandoon, naiwan din po. Kung inyong titingnan doon sa
sa social media mga kababayan, eh hindi man lang naabisuhan, sinabihan ni Lini na linisin yung binyo nila bago man sila umalis. Kaya nagreklamo yung mga citizen doon, barangay, at ganun din po yung mga may-ari sa mga halaman na nasisira mga kababayan. So, mag-react po kayo dyan mga kababayan. Bahala kayo kung ano sasabihin ninyo. Yan po yung ating update sa aking iiwan sa inyo. Samantala, mayroon tayong pag-usapan na pangalawa mga kababayan, itong reaksyon ni Isko Moreno tungkol po doon sa sinabi ni Marcos na ang itong corruption ay hindi na talaga maalis yan. Kaya nag-react si Dumaguso dito. Ibibigay ko po sa inyo, babasahin ko sa inyo itong news na ito. Presidential aspirant and Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumaguso on Monday, March 21, said corruption should not be just freely accepted, even if it will be hard to stop. Even it will be hard to stop. Yun po yung sinabi. Dumaguso made the comment following former Senator Ferdinand Marcos Jr.'s statement that corruption cannot be stopped, saying it is a human condition. Ayun po yung sinasabi ni Marcos. Ang sabi ni Isko, iwan ko sa kanya. Siyempre, ano naman niya yun? Yun idea niya, damdamin niya. I do not know about him. Of course, that's his idea, his feelings, he said in a chance interview here. Yan po. At the end of the day, while the world is not perfect, talaga namang hindi perpekto ang mundo, ang tao, ang gobyerno, at least wag man lang natin tanggapin na parang wala na tayong magagawa. The world is really not perfect. The people, the government, but at least let's not accept it as if we can do anything. He is stressed. Dumaguso din urged Marcos to instead take the initiative to give back the 203 billion pesos estate tax deep to the government. Ayun, muli na naman niya pong inungkat itong 203 billion na ito na po ay taxes doon sa mga Marcos. While he did not specifically mention the 203 billion estate tax debt of the Marcos heirs, Dumaguso has been repeatedly pushing Marcos to pay his family billions of pesos in debt taxes to the government. Ayun nga po yung issue. Tulad maraming bisis na natin po ito sinasabi sa mga naunang video natin na ito ay estate tax. Kung ganun, pagbabayarin ng ganung kalaking buhis, legit pala o legal pala yung pira o yaman ni Marcos. Hindi siya ill-gotten wealth. Yun po Yun po ang ibig sabihin doon. Kaya dito si Dumaguso ay samot-saring reaksyon ang nakukuha niya dito sa ating mga kababayan tungkol po dito sa usaping ito na pilit niyang ibinabato doon kay Marcos na hindi naman talaga si Marcos ang dapat dito. Ang pinag-usapan dito, pamilyang Marcos. Ay bakit si BBM naman ang iniipit niya? Ay kasi palibhasa ay kandidato. Ay, ibig sabihin dito, wala na talagang ibang maibato si Dumaguso. Siyempre, nanaginip din siya na baka sakali sa sunod na araw ay makahabol sa kay Marcos. Bagamat kulilat siya sa survey, nasa pangatlong
pwesto siya. Ayan po. At sabi dito, malaking ba, ako naman, ang payo ko lang, kung tayo ay maglilingkod, kung ako sa kanya, siya na manguna, na i-surrender na lang nila yung marapat sa bansa para magamit natin itong ayuda. My only advice, it will serve if I were him, he should take the initiative to just surrender it to the country so that we can use this aid, he said. Ano? Sinuswerte. Sinuswerte yata si Isko sa sinasabi niya. Sinasabi niya, isurrender na lang daw. Akala mo siya yung BIR. Bakit hindi natin bigyan hindi natin pabayaan yung gobyerno? Kung totoo ito, bayaan yung gobyerno na manguna dito, hindi siya. Yan ang sinasabi ni Isko. Nagpahalata lang na politika lang talaga. Patuloy na sinisiraan si Marcos na iniisip niya na makakuha siya ng suporta sa taong bayan sa kanyang ginagawa. Ganun din po ito si Pacquiao. Inahamon ni Pacquiao si Marcos ng one-on-one debate. Ano yun? Boxing? kaya itong si Senator Pacquiao hinahamon niya ng one-on-one debate si Marcos. Hindi siya papatulan doon sapagkat alam ni Marcos kung sino siya. Baka mamaya kung patulan siya, hindi siya makasagot. Di magsimulang mapahiya siya sa maraming tao. Si Marcos pa. So nakita ninyo mga kababayan, yan ay bunga lamang yan sa politika. Nakakapagbibitiw ng mga masasakit na salita, pagbabato ng walang kabuluhan dahil po dyan sa politika. Yan po. Sabi dito, malaking bagay ito kapag ikinusang loob niya na yung pagbibigay ng bagay sa gobyerno at tao. Nakalagay naman doon sa order final and executory. This is a big thing if he decided to give it to the government and the people. It was in the order final and executory. He pointed out. Nakita mo, parang sinasabi ni Isko Moreno na tiyak na siya sinasabi niya. Puro naman mga fake ito. Wala naman katotohanan. Pilit lang niyang ibinabato doon kay Marcos. Dahil nga sa kanyang ambisyon na maging pangulo at makahabol sa sorbe ni Marcos. Kita mo, puro ng pambubula ito si Isko . Dumaguso and the Action Democratico senatorial slate are currently in Quezon Province as part of their campaign sortie. Ayan po. So, dito mga kababayan, nagpakilala lang naman talaga si Isko na siya po ay namumulitika lang. Sinisira niya yung Marcos. Hindi naman na ubra ngayon yung ganyang atake niya. Kaya hindi katakataka mga kababayan na ang sorbe ni Dumaguso ay napakababa. Kaya naunawaan siya sa iba nating mga kababayan dahil nga siya ay kulilat sa sorbe. Kaya mapilitan siyang lumampot kahit ano na lang basta may makita lang ng tao na mayroon siyang ibinabato. Ayun po. So, pansamantala mga kababayan ay yan lang muna ang ating updates hanggang sa susunod nating video. God bless all.